morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan.
buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Good morning, Jesus! Kay ganda ng buhay. Yan, favorite song po ni Pastor yan. Oo, kasi ganyan po talaga ang tingin niya sa buhay. Maganda ang buhay, kaya ayaw niya ng sumisimangot, ayaw niya ng naiinis, kasi napakaganda ng buhay at napakaiksi lamang daw po ng buhay para ito ay i-waste mo sa mga bagay na walang pakinabang. Kaya, thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, maraming salamat sa napakagandang buhay na ini-enjoy po namin lahat ngayon. Even in the midst of pandemic, Lord, nakikita pa rin po namin ang kagandahan ng buhay dahil sa ginagawa mo po araw-araw, Lord. Salamat po, Lord, sa mga kagandahang loob na na-experience po namin sa inyo. Araw-araw, Lord, ito ay laging bago, kaya nasasabi po namin palagi na napakaganda ng buhay. Thank you, Lord, sa araw na ito na binigyan niyo na naman po kami ng pagkakataon na makarinig muli sa inyo at magsama-sama, Lord, pagsasalu-saluhan ng inyong mga salita. At alam ko po, Lord, na ito ang nagiging kalakasan ng marami sa amin, ang mga salitang binibigay mo sa amin araw-araw, Lord. Kaya punong-puno po kami ng papuri at pasasalamat. Once again, Lord, speak to us today, Lord. We are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Pagpapatuloy po nung ating Colossians 3:1-3. If then you were raised with Christ, seek those things that which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your minds on things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden in Christ. Is hidden with Christ in God. So mga kapatid, our life is hidden with Christ in God. So, wag nating kalilimutan palagi that we are a resurrection people. Ang resurrection po ay hindi po lamang exclusive doon sa physical resurrection natin sa muling pagbabalik ng Diyos. Ang heart's desire po na sinasabi ni Paul dito sa Philippians 3:10-11 na yung
power of the resurrection of Christ should manifest in our everyday life. Makita po natin yung newness of life in us, especially those who claim that they are followers of Jesus. Kailangan makita po yun. Hindi po kasi po pwede na habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, ay nakatunganga lang po tayo at wala tayong gagawin. Hindi po, mga kapatid, ha? Kailangan makita ng ibang tao na yung bagong buhay na yon ay nakikita po sa atin so that hindi na po natin kailangang, you don't need to open your mouth para po mag-preach sa kanila, nakikita na nila kaagad ito sa bagong buhay na meron ka. So, nasabi ko rin nga po kahapon na yung newness of life in Christ na pinag-uusapan po natin, merong mga distinguishing marks. At yan po ay ang pag-uusapan natin ngayon. Para po madali nating ma-assess yung ating buhay na meron ngayon, para madali natin siyang ma-assess kung ito ba ay meron ng mark of a resurrected life, pag-aaralan at pag-uusapan natin ngayon. Ang unang-una nga po dito, mga kapatid, ang isang bagong buhay kay Kristo ay merong intense love for Jesus at ito ang highest ranking sa buhay niya. So, isang mark, an intense love for Jesus should have the highest ranking in our life. Ano ibig sabihin niya na highest ranking? Pinakamataas. Dapat po. Nakakatuwa to kasi intense na, tapos dapat highest ranking pa. Ganun po dapat ang pag-ibig po natin kay Kristo kung sinasabi mo nga na ikaw ay may bagong buhay na. Dito po sa Luke 14:25-26, ang sabi po dito ni Lord, "If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea," sabi niya, "and his own life also, he cannot be my disciple." Alam nyo, pagkauna niyong maririnig ito, parang nakakagulat siya, di ba? Palagay ko po, nung sinabi ito ni Lord sa mga pinagpipritsa niya, baka mamaya isa-isang mga nagsialisan yung mga nakikinig sa kanya. Kasi magugulat ka. Sa isang banda ng scripture, sinasabi sa atin na love your enemies. Tapos sabi rito, pamilya mo, sabi niya, ang sino man na, sabi niya, kung if any man come to me and hate not, kung hindi mo daw hate yung father, yung mother, yung sister, yung brethren, hindi ba sabi niya, hindi ka worthy to follow him, he cannot be my disciple. Paano yun? Yung enemy, sinabi, mahalin. Tapos itong mismong pamilya mo, kailangan i-hate mo. Pag-usapan po natin yan. Ito pong hate na sinasabi po rito, ay para po ito yung ginamit sa Malakay 1:2 ni Lord nung sinabi niya ng Jacob I love, Esau I hate. Ang karamihan sa isip ng mga tao, yung hate na salita ay iisa lang ang meaning. 'Di ba? Parang kinamumuhian. Pero hindi po 'yon ang meaning na ginamit dito. Actually, si Lord had mercy on Esau and his generation. Kaya kung talagang kinamumuhian, di sana hindi na naawa ang Diyos at hindi na sila ginawaran ng grasya. Hindi ba? Ang sinasabi po ritong hate na word is you love less. Ayan. Hindi po hate na yung kinamumuhian. Kung hindi, mas mahal o mas hindi mo siya mahal. Love less. Parang mahal din kita pero mas mahal ko siya. Ganon. Oo. Kaya nga yung dito yung highest ranking in our life. Yun po yung sinasabi rito. Ngayon, pag sinabi mo naman, bakit hindi na lang sinabi na bakit pamilya pa? O, pag-usapan din po natin kung bakit family. Ang sinabi dito sa Luke 14. Pag tinanong po natin, ang karamihan sa mga anak, ba't ka nagpapakahirap magtrabaho? Ang laging sinasagot, para sa pamilya ko. Di ba? Bakit kami mga ganyang aspiration sa buhay o ambition o mga goals? Kasi gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. So, para
para sa atin, kaya nating batahin kahit ano para sa pamilya. Kaya nating gawin kahit ano para sa pamilya. Hindi ba merong mga ama, kahit mababa ang trabaho, basta may maipakain sa pamilya, gagawin. Hindi ba? Merong mga nanay, kahit na pasaway ang asawa at kung ano-ano ang ginagawa sa kanya, titiisin niya yon para sa pamilya. Alam po kasi ng Diyos na gano'n ang pagpapahalaga natin sa ating family. Pinakauna, talagang gagawin mo lahat para sa pamilya. Bakit? Maraming bagay kung ba't ganun po tayo. Unang-una, nakakakuha tayo ng contentment sa pamilya. Di ba? Although merong iba hindi, pero karamihan, ganyan, sa family. Gusto mo silang providean because they also provide you with something you need. Hindi naman siya kailangang material o basta may nakukuha ka sa pamilya mo, kaya parang in return, gusto mo ring gawin ang lahat para sa pamilya mo. So alam ng Diyos na ang pwede niyang makalaban sa ranking sa buhay mo ay ang pamilya mo. Ang sinasabi niya rito, hindi mo siya kakamuhian, hindi po yun ang hate na sinasabi rito, pero ang sabi rito, you should love them less than me. Yon ang hate na sinasabi rito. Hindi po kamumuhian. Ang galing to, no? Ang galing mga kapatid. O, syempre, si Lord siya, kaya siya may gawa sa atin, kaya alam niya lahat yan. Kahit nabigyan pa natin yan ng mga katuwiran at rationalization, alam ng Diyos. Siya ang may gawa sa atin Kaya alam niya na ang pwede niyang makaribal sa highest ranking sa buhay natin, unang-una ay ang family. Kaya ganun ang sinabi niya sa Luke 14:25 to 26. Sa isang banda, hindi lang po pamilya ang sinasabi rito ng Diyos, ha? Ito lang ang ginamit niya dahil kung tutuusin sa buhay nating lahat, pangalawa kay Lord, ang pamilya natin. Should be, ha? Pero may pagkakataon na nauuna pati ang pamilya natin kesa sa Panginoon. Kaya ibinigay niya ito. Pero hindi lamang po ito exclusive for the family. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, we must not let anything. Kasi kung ito nga pamilya nga ang pinaka mo So susunod na lang yung iba. So unahin na ng Diyos yung unang-una. So ang ibig niya rin sabihin dito, we must not let or never let anything, even yung ating close family ties, prevents us from taking a stand for Christ. Take for example, yung kwento ni Sister Noemi. Kung nakikinig po kayo sa interview niya, ang sabi niya noon, nung nakilala niya ang Panginoon, kahit anong pananakot ang gawin sa kanya nung asawa niya, hinawala na yung fear niya dun sa asawa niya. Bakit? Kasi nagbago na ng ranking. Ang Diyos na ang pinakauna niya sa buhay niya. Kaya sabi niya, kahit ano ang marinig niya sa asawa niya, kahit ano ang gawin ng asawa niya sa kanya, sabi niya, hindi na ako natatakot kasi inuuna na niya ang Diyos ngayon sa buhay niya. Ganon ang sinasabi pong gusto ng Panginoon dito na siya dapat ang pinaka may highest ranking sa buhay natin. Ang ibig pong ipahiwatig dito ng Panginoon, do not disown Christ, do not disobey Christ for the sake of your family. Yun ang gusto niyang iparating sa atin, mga kapatid. So, alam niyo po ba, meron akong isang nabasang kwento na kung kilala niyo po, nung si Nathan Hale sa United States. Yung si Nathan Hale po na yun ay mag-aaral dapat siya po ay nag-aaral para maging preacher siya. Kaso po, nung nagkaroon ng war against the British Army, ang nangyari, pati siya, napilitan na sumama, mag-enlist sa military. Kasi may gera May gera. So kahit na nag-aaral siya maging preacher, wala siyang choice kung hindi sumama sa gera. Alam niyo po ba na nung naghahanap sila ng volunteer to infiltrate the British Army noon, siya po ang nag-volunteer
Nagbihis siya, nagsalita siya ng na parang British talaga. At na-infiltrate po niya ang British Army. Kaya yung plano ng British Army, nalaman niya. Alam niyo po, nung time na pupunta na siya nung time na yon ang kanilang ay si General George Washington. Nung pupunta na siya para sabihin na naharang siya. Kumbaga nabukos siya ng British Army. Alam niyo kung nung ginawa sa kanya, hinang siya. Namatay siya. Pero alam niyo, pinagtayo siya ng mga monument. At alam niyo kung ano ang nakalagay sa monument niya. At ito ang kanyang last word bago siya nahang. Ang sabi niya, I only regret that I have but one life to lose for my country. Yun ang gusto po ng Diyos na sabihin natin when it comes to Him. Na sana marami pa akong buhay na pwede kong ibigay ng paulit-ulit para kay Kristo. Yun ang gusto po na highest ranking na sinasabi ng Diyos dito na sana tayong mga followers niya ay magkaroon. Ilan po sa atin ang nagagawa na ito? Meron transaksyon na malaking transaksyon pero may prayer meeting. Ilan po sa atin ang inuna na natin ang prayer meeting, mga kapatid? Marami na po. 'Di ba? Bibigyan ka ng magandang trabaho pero hindi ka naman makaka-attend ng Sunday fellowship. Ilan ang nag-turn down ng trabaho na 'yun sa atin? Marami na rin, mga kapatid. So kahit papaano, yung ranking ng Diyos sa buhay natin is already taking its proper place. At kung hindi pa, baguhin na natin. Kaya minsan, nagtatanong tayo, bakit ganito ang ating spiritual life? Baka po kasi, yung ranking ng mga bagay-bagay sa buhay natin ay mali. Kaya ganun. So, isa pong mark ng Panginoon ay ng resurrected life, kailangan ang may pinaka-highest ranking sa buhay natin ay ang Panginoon. Dapat ang isang Kristiyano na merong new life in Christ should have the supreme love for Christ. Pag sinabi nating supreme, pinakamataas. Yun na nga yung highest ranking. Leading, ang sabi niya. Siya ang pinaka-on top, the foremost, the principal, the superior. Sabi rito, yan ang isang tanda ng merong resurrected life. You have a supreme love for Jesus. Ang ibig sabihin din po nito, gusto ng isang mananampalataya kung ano ang gusto ni Kristo. Ang buhay na meron siya ngayon ay pinamumuhay niya para kay Kristo. Ang gusto niyang maging ugali niya, kung ano ang ugaling ipinamalas ni Kristo. Dapat yung compassion na meron si Lord, yun din ang meron ka. Kung sa madaling salita, gusto mo pong i-imitate ang Diyos. Kapag ka ganun na ang layunin mo sa buhay mo, ang ini-imitate mo kasi ay yung iniidolo mo, hindi ba? Gusto mong maging kagaya niya. Kasi siya na yung ina-idol mo. So, kapag ang isang tao, bagay, o kahit ano ay ina-idol mo, ibig sabihin siya yung nasa number 1 sa list mo. Si Lord hindi pwedeng number 1 lang. Kasi pag may number 1 ka, may number 2 ka, may number 3 ka, si Lord hindi mo pwedeng ihanay sa mga number 1, 2, 3 sa buhay mo. Dapat siya yung pinakamataas, above siya doon sa mga number 1, 2, 3, 4 mo sa buhay mo. Oo, di ba? Oo, yung iba kasi, para saan ka nabubuhay? Naalala ko yung commercial, para kanino ka gumigising? Yan, magandang tanong siguro yan. Para kanino ka gumigising? Para sa kape? Hindi ba? So yung iba, sabi nila, ang buhay ko, music is my life. Pwedeng sabihin ni Minister Arnold John, music is my life. Sabi naman ng mga, food, sabi ng mga chef, food is my life. Cooking is my life. Di ba? Work is my life, sabi ng mga workaholic. Pero ang isang Kristiyano, oo,
Christ is our life. Jesus Christ is our life. Why? Without Him, I am nothing. Yes, I am nothing. With Him by my side, I have everything I need. Christ is our life. He means everything to me. Yung dapat. If Jesus is your life, dapat He means everything to you. At ang isang taong He means everything to you, inookupahan niya na ang lahat ng area sa buhay mo. Isip mo, lagi mo bang naiisip ang Diyos? Puso mo, mahal mo ba lagi ang Panginoon? Salita mo, lagi bang puro salita ng Diyos ang namumutawi sa labi mo? Kapag ka ganun na po ang nangyayari sa iyo, ibig sabihin, ino-occupy na ng Panginoon ang lahat ng area sa buhay mo. Malalaman mo po naman yan eh. Pag nagkukwentuhan kayo ng isang tao, ano ang bukang bibig niya? Kung ano ang bukang bibig niya, yun ang laman ng puso niya. Kung ano ang laman ng puso niya, yun ang may highest ranking sa buhay niya. Sa isang equestrian, kabayo, ang pag-uusapan niyan lagi. Pag nagkwentuhan kayo, ganun. Sa isang techie na tao, pagka nagkwentuhan kayo niyan, ang pinag-uusapan niyo, puro gadgets, technology, hindi ba? Para sa isang mahilig sa sports, walang bukang bibigyan kung hindi basketball, boxing, di ba? Lahat na lang. Pero sa isang Kristiyano na inaokapahan na ng Diyos, ang buong katauhan niya, walang bukang bibigyan kung hindi si Kristo. O hindi naman po masama na magkaroon nun. Ang sinasabi nga natin dito, Christ should have the highest ranking in our life. At yun ay isang mark po. Pangalawa, abot pa ako sa pangalawa. Ha? Bukas naman? Maaga pa eh. Madami pa naman to eh. Oo, marami to. Pangalawa, actually, itong pangalawa na to, ay na-discuss na po natin, mga kapatid. Oo. Pangalawa, na distinguishing mark of a resurrected life, kailangan po meron siyang honest denial of self. Matthew 16:24-25, ang sabi po ni Lord, if any man will come after me, ay na naman, kanina di ba, kung sino yung gusto sumunod, should hate his mother, brother, sister, ganon. Dito naman sa Matthew 16:24-25, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Okay. Ito pong palagi natin pinag-uusapan na ang self-denial po ay parang giving up something, ganon. Pero ang true self-denial po ay much deeper. To deny self, ito po yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 7:18 na kailangan ito rin po ay maging natin, bukang bibig natin or maging declaration natin. Ang sabi po ni Paul dito sa Romans 7:18, for I know that in me dwelleth no good thing. Ang ibig sabihin yun yung denying of self. Inaamin mo na kung sa'yo lamang ay walang mabuting bagay na makikita. So, to deny self is to completely disown the rebellious self that lies in the center of its human heart. Kaya nga, di ba napag-aralan natin, self-denial or denying of oneself is yung Galatians 2:20. It's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. It's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. Yon. So, ang totoong merong
denial of self, mga kapatid, ay hindi na siya ang nabubuhay sa sarili niya. Ito yung, kasi alam niyo po, ang isang Kristiyano na hindi pa dinideny ang sarili niya, ito yung merong attitude na, I want what I want when I want it. Ganon. Kung anong gusto ko, gagawin ko. Kung kailan ko gusto, at kung ano man, at sino man ang humarang sa gagawin kong ito, lagot. Ganon. Parang, yun. Hindi yun, hindi po yun na hindi may self-denial yun. Kasi ang tao na talaga pong meron ng self-denial, inaari niya na hindi na siyang may-ari sa puso, sa sarili niya, at hindi na siya ang may control sa buhay niya. Hindi na siya nabubuhay para sa sarili niya. Ang ibig sabihin nito, I am here as your servant, do what you want me to do. Do what you like to do with me. Ganun na po ang sinasabing self-denial. Hindi na ikaw ang nasusunod. Hindi na ikaw ang nagmamaneho. Hindi na ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Si Kristo na. Yun ang sinasabi po rito. Pangalawang mark, distinguishing mark na denying of self. So sabi pa nga ni Lord, take up your cross and follow Christ. Sabi ng mga iba, ano ba yung cross? Sabi niya nung mga ibang asawa, ang cross ko, ang asawa ko. Hindi po. Ang sinasabi po ritong cross, dito sa Matthew 16 na binasa natin, ito po yung reproach na makukuha natin at matatanggap natin from other people. Makukuha at matatanggap natin ito because we follow Christ. Pag sinabi po nating reproach, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng meaning ng reproach. Ang reproach po ay rebuke. Ang reproach din po ay admonishment, scolding, reprimand, lecture. Yan. Ito po ay yung mga salitang hindi magaganda na makukuha natin galing sa ibang tao dahil sa paglilingkod natin kay Kristo. Yun ang cross na sinasabi rito. Ang ibig niya sabihin, babatahin mo lahat yung mga sinasabi ng iba para po sa paglilingkod mo lamang kay Kristo. Hindi po yung, ang cross ko, yung asawa ko. Di ba? Ang cross ko, yung anak kong pasaway. Hindi po yun ang sinasabi ritong cross that you have to take up so that you can follow Christ. Ang sinasabi po rito is the reproach, the rebuke, the admonition. Oo, yung sinasabi sa atin, charismatic ka rin, di ba meron yun? Tulog na ang Diyos, gising ka pa, prayer meeting ka pa. Oh, papakainin ka ba niyan? Praise the Lord mong yan? Sabi ng tatay ko, di ba? Pag sasabi ng tatay ko, pagka umattend kayong prayer meeting, lahat ng gamit nyo, dyan na sa labas, di na yung makakapasok dito. Yun yung mga reproach na kailangan nating i-bear. Yun yung cross na sinasabi rito ng Panginoon, if you want to follow Him, you should bear all those things. For the sake of following Christ. Yun ang cross na sinasabi po rito, mga kapatid. So, bakit ito sinabi sa atin? The Christian life is a glorious life, mga kapatid. It is a wonderful life. Kaya nga sabi nung awitin natin, kay ganda ng buhay. Yes, it is a glorious, wonderful life, but it is not a bed of roses. Kaya binigyan po tayo ng ganito ng Panginoon. Pinaunahan niya na tayo para makondisyon na tayo na if you want to follow me, marami kang maririnig. Marami kang mararanasan. Are you ready? Are you ready now? Are you ready to take all of that for the sake of following me? Pag sinabi mong, yes, Lord, you bear the mark of an honest self-denial. The mark of a resurrected life. Kaya yan, dalawa pa lang yun, mga kapatid, ha? So, pwede na natin umpisahan, tanungin ang sarili natin, kung talagang tayo ay may resurrected life, ako nga ba talaga?
ang Diyos nga ba ang may highest ranking sa buhay ko? Halimbawa, nakaschedule kang mag-laundry ngayon or mag-grocery ngayon. Kaya lang, merong GMJ. Ano ang gagawin mo? Oo nga, pwede namang naglalaba nga naman na nakikinig. Oo, thank you Lord sa technology, ano? Madadala mo na to, kaya hindi ka na pwedeng magkaroon ng dahilan. Habang nagdadrive nga, di ba si Doc nakikinig? O habang nagdadrive, nagme-memorize ng ano? Pwede, mga kapatid. May ano lang, it's just a matter of multitasking daw. O yun. O ngayon, sino ang nasusunod sa buhay mo? Sino ang boss? Are you still the boss? Are you the boss of yourself? Diba? Sagutin natin yan at kahit papaano, malalaman na natin kung meron na tayong mark ng resurrected life. Yan. So, yung mga iba, sa susunod ulit, mga kapatid, ha? Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, babati naman tayo sa ating mga kapatiran na may birthday. Today is April 6. Happy birthday sa aking ninang na si Sister Sally Adun. Ninang Sel, nanay. 79 years old, si nanay. Nay, happy birthday. Birthday din ngayon. Birthday din ngayon ni Sister Luman Nuke ng ating San Pablo Prayer Outreach. Sister Luman, happy birthday po. Birthday din ngayon si Sister Malu. Sister Malu Hapa. Alam nyo ba na si Sister Malu Hapa na may birthday ngayon ay hindi si Sister Malu Hapa na nasa Victoria? Meron pa tayong isang Malu Hapa na taga-East. Oo, si Sister Malu, sabi ni Pastor, Sister Malu, yung ba yung gumawa ng gustong-gusto mo rin, Kuya Ernie at ni Bong? Yung mga pinakain ko nung ginayat na ensaladang puso ng saging. Sister Malu, beke naman daw. Ang galing, oo, ang sarap nung ensaladang puso ng saging. Happy birthday, Sister Malu! Birthday din ni Sister Mirna Tagle. Anak ni Sister Nora Lopez. Myra, actually, hindi Mirna. Oo. Sister Myra Lopez. Birthday din pala ngayon ni Noel My Love. Oo. Noel My Love, happy birthday. Connie, birthday ni Noel My Love. Sasabihin ko, Pupunta daw kami. Ayaw mo kasing pumunta dito, pupunta kami dyan dahil birthday ni Noel My Love. Ayan. Ngayon, kung ayaw mo sugurin ka namin dyan, padala mo na dito yung pagkain namin. Oo. Kaya, Connie, mag-comment ka na ngayon kung ipadadala mo na lang o susugurin ka namin dyan. Belated happy birthday pala kay Kim Flores. Anak ni Zara. Oh, nanlaiya. Happy birthday, Kim. Si Kim ba ang kumakanta? Si Kylie yung kumakanta. Happy birthday, Kim! Ayan. Happy birthday po, mga kapatid. Si Sir Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. And for our memory verse of the week, makikita po natin to sa Exodus 14:13. Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today, mga kapatid. Today, not tomorrow. He will accomplish it for you today. Ayan. Thank you, Lord. Okay, dako na ngayon tayo sa ating 10 Commandments memorization. Kahapon nakakatuwa, ano? Yung mga buena mano natin kahapon, may tono ang kanilang 10 Commandments. Meron din dito na merong may tono. Naririnig ko, pinapractice niya. Kinakarir niya, mga kapatid. Kasi sabi niya, naka-air fryer ako. Baka mamaya, yung pang grand finals, ang mag-donate sa atin, sabi niya, baka ref na. Sa ambisyoso. Oo. Ganun talaga yon, mga kapatid. Gagawa kayo ng pamamaraan. Kasi alam mo, kapag ang isang tao o isang bagay importante sa'yo, lahat ng gagawin mo, may effort. Hindi lang siya ginagawa ng basta-basta. Kaya siya, hindi niya minememorize lang ng basta-basta. Ine-effortan niya talaga na may tono. Kaya, huwag niyo siyang aanuhin. Walang ganunan. Ay, ikaw ba, may tono ka? Oh, wala, di ba? Oh. Para sa araw na to, sige, asan na yung, yun ang ating Marami tayong mga papremyo kasi na hindi na pamigay ng grand finals yung pala para dito. O dahil ito ang ating second day, ito ang inyong magiging regalo. Ang tawag dito ay 5-layer pot rack with box. Ito yung box. Para sa mga nagluluto o kaya sa mga kwarto ninyo, yung mga pangsabit ng kung ano-ano, alam nyo po, 5-layer po ito, hindi lamang isang layer. Yan ang magiging regalo. Kaya tignan natin. Sa worker. Sige, sa member daw yan. Talaga tong mga to. Pahingi nun Downy. Nakita niyo po, mga kapatid, kung anong may highest ranking sa amin dito. Kung may ibibigay, sabon at Downy. Imagine, 5-layer na pot rack. Kasi wala kaming mga pots, kaya ayaw ng pot rack. Mas gusto pa rin nila ang Downy. Sige, Downy! Sister. Tamang-tama, sister. Sister Paz! Mami Paz! Sabi ni Beng, galingan mo, Mami, galingan mo. Sabi ni Beng, galingan mo, Mami, galingan mo. Boses ni Beng talaga, oo. Galingan mo, Mami, galingan mo. Naka-E-flat siya. Mami Paz, urong po kayo dito. Ayan. Ayan. Ha? Mami. Aba, mukhang may Pwede ba si Maripas na? Kaya nyo yan, Mami Paz. Kinaya mo nga yung old and new dati. I am the Lord your God. You shall not worship any other God but me. Thou shalt not take the name of God in vain. Yeah. Remember. Remember the Sabbath day? May question Number 4. mark, Remember the Sabbath day? Number 3. Ulit, Mami
Pas, ulit po. Ulit. I am the Lord your God. Thou shalt not worship other God but me. Do not worship false gods. Do not use the name of the Lord in vain. Quiet lang. Quiet, For- Beng? Beng? Quiet. Remember the Sabbath day. Honor your father and your mother. Do not kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness against anybody. Do not desire the possession of others. Yay! Downy! Nadala siya sa high pitch ni Beng. Oo. Natakot sa high pitch ni Beng. Kaya galingan mo, mami! Galingan mo! Sabi ni Beng. Kaya tuloy, ginalingan ni Mami Paz. E-flat daw yun. Ay, sa mga kapatid natin, meron na bang nagsabing ready na sila? Oh, si Sister Relly. Si Ninong Lito, galing talaga si Ninong Lito. Oo, ready na. Thank you, Lord. Sister Odette, game na kahapon pa. Sino pa? Sister Kring Hernandez. Oh, thank you, Lord. Alam niyo po mga kapatid, wag na po kayong magdalawang isip kasi kakadalawang isip ninyo palagi kung kayo ay sasama o hindi, you will end up not joining na talaga. Kasi nga, nagdadalawang isip hanggang sa maunahan ka na ng hiya, maunahan ka na ng pride, baka magkamali, baka ganito, oo, nalampasan na. Tapos nag-grand finals na, tapos sasabihin nyo, ay sayang. Di ako nakasali. Puro na lang sayang. Gusto niyo po bang mabuhay sa regrets? Kailangan kahit nagkamali, at least you tried. Kesa naman sa hindi ka nag-try, tas puro ka na lang, sayang. Sayang talaga. Sayang na sayang lang. O baka may umabol pa. Beng, maglalaba ka na? Ha? Ba't dala mo yan, Downy? CCR ka lang. Mag-CCR lang, bit-bit pa yung Downing na panalunan ng mami. Oh. Mga kapatid, nakita niyo po ha? Pinagpapalit talaga namin ng kung ano mang bagay sa Downy at sabon. Ayan, dumami na sila. Okay. Sa araw na to, Sister Odette Danganan, Sister Kring Hernandez, Ninong Lito Santarinala, Sister Relly Danganan, Tita Lisa Alvaran, at Sister Judith Cruz. By the way, sige, habang pwede pa kayong maaga pa naman, habang meron pa po kayong panahon na magsabi ng game na, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, gusto ko pong ipakita sa inyo, ipakita, Jam, tapos nandito pa sa akin. Jam, send ko sa'yo. Okay. Meron po kasing kapatid tayo na may trabaho, na hindi po siya nakakasabay sa GMJ. Sa replay na lang kasi siya nakakanood. Gusto raw po niyang sumali, kaya lang no way na para makasali siya. Kaya, nagpadala na lang po sila ng video nila as their contribution para po sa 10 Commandments memorization. At 3-in-1 na to. 3-in-1, ibig sabihin, 3 sila sa video na ito. Kaya panoorin po natin ito. Mag-game na kayo mga kapatid ha, habang pinanonood po ninyo. Hintayin lang natin. Ang bilis din ni Sister Jam eh. Okay. You shall not other God before me.
Meron tao kasi dito, excited. Ang ganda, oo. Ang galing nung no tono, no? O di ba? Mas maganda talaga kapag may tono kasi ine-effortan. At dahil diyan, papadalan din natin ng regalo ang Cruz family. Oo, yan po si Ate Pia, si Mary Joyce ang kumakanta, at si Meredith ang tumutugtog. Ayan. Congratulations sa Cruz family. Ang ganda ng tono nila, no? Kuya Ernie, gawa ka ulit ng tono, ha? Meron ka na? Tapos baliktarin mo ulit yung shorts mo pag natawag ka. Para hindi ka maligaw sa pag... okay, dumami ba? Dumami. Nadagdag si Brother June Mangigad. Okay, mga kapatid. Okay, spin na natin yan para sa ating 10 Commandments. Sister Kring Hernandez. Wow, palagay ko si Tala marunong din ito eh. Sige, tawagan natin si Sister Kring. Yan. Asa na? Sister Kring, asan ang iyong camera? Naka-off ang iyong camera. Sister Kring, wala kang video? Meron. Naka-off Sis, daw. wala, hindi niyo po. Naka-off daw camera mo. Naka-online, oh. Ayan, Meron. ayan Ayan po. na, ayan. Hello, good morning, Tala. How are you? Good morning. How are you daw? How are you daw? Ano ba? Ang taba ni Tala. Kaya ano po ito? may drawing siya. Ayan. Good morning, Kring. Good morning po, sis. Good morning, Lisa. Bati ka muna. Bati ka muna. Binabati ko po si Inay po na nag-request pag-game na ako. Dapat Morning po, pala, mga kapatid. dapat pala siya, nag-request. Hi, Alab! Laki ng mukha ni Alab, Hello! Hello! Ready na, Sister Kring? Okay po, sis. Game na po. Okay. Thank you, Lord. Okay. The 10 Commandments. I am the Lord. Thou shalt not have any other gods before me. You shall not make idols. You shall not take the name of the Lord in vain. Remember to keep holy the Sabbath day. Honor thy mother and thy father. Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet. Yay! Thank you. Ang bilis. Si Tala ba? Alam na ni Tala? Hindi pa po. Bukas po, tuturuan ko po. Ay, ang galing Hello, Tala. Ganda ni Tala. Congratulations, Sister Kring, at salamat sa pag-join. Meron Thank ka... you. Siguro hindi mo naman tatanggihan yung yung 5-layer na patrack, no? Wala po may gusto pong kapatiran dyan. Ayan. Kasi gusto nila sabon kaya sa'yo mapupunta. Saya, ayan, congratulations, Sister Kring. God bless. Ayan, si Sister Kring ng ating Kalawan Outreach. Ayan. Hindi pala na siya Hernandez. Halina, no? Oo. At salamat sa, alam nyo, yan yung mga masugid na na GMJ, natin. Ang tawag dyan,
Si Tala, GMJ baby na rin yan, tsaka si Alab eh. Bigyan na lang natin ng konting panahon si Alab at mapapanood nyo na rin yon, I'm sure. Nakakatuwa po itong, nakakatuwa itong si Kring kasi sa children's ministry pa siya. Ngayon na may children siya, bata pa yung mga anak niya, talagang marunong nang maglingkod kay Lord. Kaya glory to God, ha, Sister Kring. At congratulations muli sa inyo. So bukas ulit mga kapatid, abangan po ninyo ang ating memorization ulit. Alam nyo, hindi na po tayo masyadong magtatagal kasi kung kagaya nung books of the Bible na ang ilang buwan tayo doon, ay sa isang taon, konti lang ang mamememorize natin. Kaya kung na-memorize nyo na po ito, sumali na po kayo agad mga kapatid. Kasi baka mamaya, dumako na tayo sa susunod na memorization. Sasabihin mo na naman, sayang, hindi na naman ako nakasali. Hindi ka na nakasali dun sa books of the Bible. Hindi ka pa rin nakasali dito sa 10 Commandments. Ano mo yan mga kapatid? Oo, 10 na lang to. Yung 66, maintindihan pa kita dahil 66 yun Pero dito sa 10 na lang, hindi pa rin. May highest ranking ba ang Diyos sa buhay mo? Yan ang sagot, mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. At para po sa ating new song of the week, ang title po nito ay Breaker of Chain. Kakaiba yung yung title ni Brother Darwin, Oo, kasi isa po talaga siya sa nawala sa pagkakabihag. Kaparehas din natin. Kaya ang title ng song po niya, Breaker of Chain. At arranged by Brother Alan Cabral. At ang nag-edit ng video nila ay si Brother Dave Vito. Hello, Natalia. Good morning, Natalia. You're my flashlight. Ano yan hindi, team song ko yan kay Natalia. You're my flashlight. Kasi yung mata ni Natalia Oo. So, panoorin po natin ito at abangan nyo po ang pagpapatuloy ng ating lesson tungkol sa resurrected life. Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom, and all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Breaks and free us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom, and all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Binds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If
the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Good morning mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon muli po sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pinag-uusapan po natin ang resurrected life. Salamat sa Diyos dahil nandito po tayo sa ganitong paglilingkod at ang mga salita ng Diyos ay nagiging gabay natin. Bago po sa lahat, manalangin po muna tayo mga kapatid. Dakila naming Ama sa langit, purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aming buhay. Salamat po sa patuloy na pagtuturo sa aming lahat. Salamat po sa iyong karunungan na ipagkakaloob upang lubusan po naming maunawaan ang mga bagay na nais mo pong ipahayag. Salamat Lord. Lahat ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So nais ko pong basahin ang aklat ng Romans chapter 6 verse 4. Ganito po ang nakasaad. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Thank you, Lord. Sa Tagalog din po, mga kapatid, ganito rin po ang kanyang nasasaad. Sa makatuwid tayo namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. So kapag sinabi nating resurrected life, mga kapatid, ito yung bagong pamumuhay. Ito ay nais ng Diyos para sa ating lahat. At ito rin po yung most of the time, nais ng tao na makita sa ating lahat. Yung sinasabing newness of life. Pag sinabi nating newness of life, mga kapatid, ang ibig sabihin ay that one has made complete break from his former sinful lifestyle and is living as a spiritually resurrected individual. So ito po ay kumbaga yung dating estilo ng pamumuhay ay totally nawala na. Pagka sinabing to break means sa dictionary, ang ibig sabihin po ay to separate into two or more pieces. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng separation. Yung dating buhay at ang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. At isa pang ibig sabihin ng break, to break means to stop or bring to an end suddenly. So nandun po yung pagtigil na sa lumang pagkatao at ngayon po ay bagong nilalang. Mayroon ng bagong pamumuhay. Dito po sa sinulat ni San Pablo, sa kanyang panahon mga kapatid ay meron po naman talagang pinapractice na pagbabautismo. Katulad nung nasabi dyan, therefore we are buried with Him by baptism into death.
ang usual form of baptism ay tinatawag na immersion. So, yung mga bagong Kristiyano, they were completely buried in water. At naintindihan po nila ito. They understood this form of baptism na ito po ay sumisimbolo ng tinatawag na death, burial of the old way of life, following by resurrection of life with Christ. So, ito po yung sinasabi nating practice sa panahon ni San Pablo na meron talagang paglubog, yung inilulubog sa tubig, mga kapatid. At ito naman po ang sinasabi, by being placed under the water, ito po ay pagpuproclaim na ang isang tao ay namatay, siya inilibing kasama si Kristo. By being raised up from the water, ito naman po ay proclaiming that he has been raised from the dead with Christ to live a new life. Naalala ko po yung dati kong buhay na madalas din namang na-share natin bilang isang lalaki na may bisyo rin. Pangunahin po dyan yung pagsusugal. Kaya ko pong hindi kumain na maghapon hanggang gabi dahil lang po sa pagsusugal. At yung pagpunta sa mga beer houses or club para uminom. Naalala ko nga po, nadala ko pa rin po yun hanggang dito sa Comfy. Taong 1987 hanggang 1988 po yun. Hindi pa naman po ako full-time. Pero andyan nga po yung bisyo na nagiinom pa rin. Pero salamat sa Diyos dahil nawala na po yun dahil sa salita ng Diyos at sa bagong buhay na pinagkalob niya po sa akin. Actually, natutunan ko po yung pag-inom. Bagamat ayaw ko rin po sana kasi yung kinalakihan ko nga po, yung aking father ay talagang manginginom. Kaya sabi ko, ayokong gayahin yung ganong pamumuhay. Kaya lang, dumating din naman yung point na sabi ko, ano nga ba yung nasa isip ng taong lasing? Kasi parang nakikita ko yung father ko, parang kakaiba siya sa mga nalalasing. Yun yung panahon niya na nagtataka ako bakit ganon. So, pero thank you Lord naman kasi madalas ko rin namang ma-share. Pag hindi naman po nakainom yung father ko ay mabait naman po at saka masipag. Kaya nga lang po, talagang pagka nakainom, magtago na kayo. Para bang kami, nagtatago kami. Kahit madaling araw, talagang hindi pwedeng makita kanya. So, thank you Lord. Dahil yung father ko, mga kapatid, ay pagka nalalasing, yun nga po, siyempre maraming nasisira na bagay, nasasaktan din po kami. Kaya ako po ay napilitan ding uminom para subukan talaga ano nga bang nasa isip ng isang taong nalalasing. At naunawaan ko po ang yung father ko. Dahil dumating din po yung point na ako po ay hinabol ng saksak. Hindi po ako nakatalikod po ako. Ibig sabihin, yung mabilis naman po ang naging pagkilos ko kaya hindi ako napuruhan. Pero yun na nga po, yung pagkakasaksak sa akin galing sa likuran, pababa. Hindi nga lang po napuruhan pero yung damit ko po na butas yun mga kapatid. Mahabang yun. Ibig sabihin talagang yung pinakadulo nung kutsilyo tumama sa likuran ko kaya lang medyo mas mabilis pa ako ng konti kaya hindi po dumikit sa katawan ko. So, yun po yung isang bagay na talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi noong mga panahon na yon, kami rin naman po ay nagsisimula ng makarinig ng salita ng Diyos. Kaya dahil sa salita ng Panginoon, naunawaan ko yung father ko. Hindi ko naisip yung para bang sumama ang loob, magalit.
mag-isip na gaganti pagdating ng araw kasi medyo mas bata-bata pa ako noon eh. Kaya salamat sa Diyos kasi yung bagong buhay na pinagkaloob niya sa akin ay talaga namang meron pong magandang epekto. Maganda pong resulta. Kaya nga po, gaya din nung pinag-aaralan po natin dito, yung newness of life, mga kapatid, meron kasing patunay. Merong patotoo o may katibayan. Isa na nga po dyan, yung nasa 1 John 1, verse 6 hanggang 7, yung sinasabing walking in the light. Pamumuhay o paglakad sa liwanag. Sa 1 John chapter 1, 8 hanggang 10, ito naman yung pagiging sensitive pagdating sa kasalanan. Ibig sabihin, madaling makaramdam, madaling makahalata kung ito ay kasalanan at kaagad ito ay na ipapahayag, na i-confess before the Lord at ito ay pinu-forsake. Doon naman po sa 1 John chapter 2 verses 3 to 5 at maging sa verse 29, ang isa po sa patunay o katibayan ng sinasabing panibagong buhay kay Kristo ay masunurin sa kautusan, no? Obedience to Christ's command. And then pang-apat, meron pong affection for the things of God rather than the things of the world. Yung pagmamahal sa mga bagay na para sa ating Panginoong Diyos ay higit at hindi dun sa mga bagay na nandito lamang sa mundo. Kaya po ang sabi, ngayon po tayo ay meron ng bagong puso na nagmamahal sa Panginoon. Higit sa lahat ng bagay na narito sa mundo. Meron na tayong bagong lakad. Meron na tayong pamumuhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon sapagkat tunay po na ang mga taong nakaranas ng resurrection o merong resurrected life, hindi pwedeng hindi makita yung panibagong buhay. So meron lamang po akong aawitin sa atin bago po tayong magtapos, mga kapatid. Thank you, Lord. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Amen! Purihin po ang ating Panginoon. So, ang bagong buhay ay nahayag sa mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, manalangin tayo, mga kapatid. Mapagmahal naming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa malayang oras na pinagkaloob mo po sa amin, sa inyong mga salita na amin pong napakinggan. Kayo lamang po ang alam naming makatutulong sa lahat ng tao. Patuloy mo pong babaguhin, aayusin ang aming pamumuhay upang kami po ay maging kalugod-lugod sa inyo at ganoon din po ay marami rin po kaming maakay patungo sa inyong kaharian. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless po.
Second